Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po muli sa ating daily morning devotional para po sa umagang ito. Ako po ang inyong presider and ang program po natin for this morning ay sisimula ng ating opening song and opening prayer na ibagakalob sa atin ni Brother Japet Buko, and ang speaker po natin para sa umagang ito ay si Brother Jefferson Buko. Kaya naman po nawa ang bawat isa sa atin ay taimtim makinig sa mga salitang kanyang ibabahagi sa ating ngayong umaga nang tayo ay lubusang pagpala ng ating Panginoon sa ating devotional ngayon. And yun po ng ating maunawaan ng lubos ang mga mensahe at mga lessons na ah, gusto ng Panginoon na matanggap natin. Ano po? And after po nun ay dadako po tayo sa ating closing song and closing prayer. So yun po ang maging program natin for our devotional this morning. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng kasama natin ngayon dito. Welcome po sa atin. Sa mga nasa Facebook Live and dito po sa Zoom. Good morning po sa ating lahat. And with that, tayo po ay dumako na sa ating opening song and opening prayer. Muli po, good morning and God bless po. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na kami niyo pong ginising upang tipon-tipon upang makamit po na inyong salita. Sa itong mga mensahe, tulungan niyo po kami. ah Tulungan po rin po ang speaker na mabahagi niya po. ah at Kaya po paunahan mo po kami ngayong umaga. Patawarin niyo po kami sa amin ng pagkulang pagkakasala sa Panginoon Jesus. Amen.
Ayan, so, um, ayan po tayo na po ngayon ay dadako na nga sa ating pag-aaral, no? And ang ating pong pamagat ay may pinamagatang Wellspring of Life. At sa book pa rin po ng The Faith I Live by April 3. Sabi sa ating key text sa ating makikita sa John 4 verse 14. Sabi rito, "But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be him shall be in him a well of water springing up into everlasting life." Many are suffering from maladies of the soul far more than from from diseases of the body, and they will find no relief until they come to Christ, the wellspring of life. Christ is the mighty healer of the sin-sick soul. So, sabi dito na marami daw pong mga tao ang nagkakaroon ng sakit sa kanilang katawan, no? Sa panloob na katawan, no? Kumbaga sa kanilang puso or sa kanilang isipan o maging sa kanilang spiritual, no? At ito pa ang mas maraming sakit nila kaysa sa kanilang physical na katawan, no? And itong uri daw po ng sakit na ito ay hindi po ito kaya magpagalingin ng mga gamot na tinetake po natin, no? Hindi po yan kayang pagalingin ng mga ganyan lamang, no? Kasi ang tunay na kagalingan po ay nanggagaling lamang kung atin pong i- i- ah, um, kung atin pong ididepende yung ating sarili sa ating Panginoon. Dahil siya po ang ah, ah, dahil po si Kristo po ang tanging source of real life and kapayapaan, no? At siya po ang kayang makagaling ng ating ah, broken spirit at yung ating sinful heart, no? Kaya kumaga, ah, hindi po lahat ng sakit ay nanggagaling lamang sa physical na katawan. Kasi po, may ibang mga sakit ay nanggagaling sa mga emotional na bagay or spiritual na bagay. At ang tanging kagalingan lamang po ay ang pagtitiwala po na natin sa ating Panginoong Kristo na kanyang pagagalingin ang lahat ng mga bagay na ito. If we let go of Jesus, we have nothing to hold on to. Perpetual grace in ever-flowing streams is blessing those who will, if athirst, come unto Him and drink. And so, kung tayo na po ay ating, ah, kung ating pong iiwanan ang ating Panginoong Kristo sa, kumbaga, hindi natin tutugunan yung kanyang mga payo or tayo ay magwawalang bahala ay atin daw pong wag atin na pong kung ating iiwanan siya ay iniwanan na din po natin yung real source po ng ating kalakasan at ng ating pag-asa, no? And dahil sa kaniyang biyaya lamang sa huwag sa kanyang biyaya lamang ng pag-ibig at ng gabay ay um, ito po ay hindi kailanman nauubos, no? Dahil yung kanyang biyaya nga po ay katulad inihantulad sa isang ilog na patuloy po ang agos ng walang katapusan, no? Kaya nga po,
kung sino man daw po, kung tayo po ay kinakailangan, kung atin pong kailangan na um, makatanggap ng ganitong pag-ibig, ay tayo daw po ay inaanyahan niya na lumapit sa Kanya upang makatanggap naman ng biyaya at tayo ay masatisfied sa matatanggap po natin. No? Kasi nga po, kung wala si Kristo sa ating puso ay ang ating buhay ay ah mararamdaman natin na parang may kulang, no? Pero kung tayo po ay nasa Kanya, ay atin pong maramdaman na um, punong-puno tayo ng pag-ibig at yung mga kailangan natin ay ating nakukuha, no? Kaya po, tayo po ay inanyayahan niya na manatili tayong nakadikit sa Kanya. Kung tayo po ay nanghihina or tayo ay naliligaw, ay lumapit po tayo po sa Kanya, no? And Kanya namang ibibigay sa atin, ilalapat niya yung Kanyang kamay upang tayo ay bigyan niya ng kalakasan na to at ng kapayapaan at ng enough na biyaya para tayo ay magpatuloy na mamuhay ng may pag-ibig sa Kanya. He who seeks to quench his thirst at the fountains of this world will drink only to thirst again. Everywhere men are unsatisfied, they long for something to supply the need of the soul. Only one can meet that demand. The need of the world, the desire of all nations, is Christ. The divine grace which He alone can impart is as living water, purifying, refreshing, and invigorating of the soul. Ayan, so kung ang tao daw po ay kanilang susubukan, no? Kung atin daw pong susubukan na um, hanapin ang tunay na happiness or yung kaligayahan sa mga bagay dito sa sanlibutan, no? Katulad po ng mga kayamanan, no? Ng mga worldly pleasures, ng mga pera or anumang mga entertainment na punong-puno ng kaligayahan sa mga mundong ito, no? Yung mga success na mga mindset na at yung mga trabaho na hindi na natin iniisip na hanapin ang tunay na pag-ibig sa ating Panginoon, no? Muga ang ating isipan na lang ay puro mga makasalibutan ng mga bagay na wala namang kililigtas o wala namang kinalaman sa ating kaligtasan, no? At ang lahat daw po ng mga bagay nito ay hindi po ito ang tunay na makakapag-satisfy sa atin, no? Kaya nga po, kaya maraming mga tao ang nalulong sa ganitong mga bagay, no? Dahil gusto nila na um, kapag sila ay nakatikim ng isang kaligayahan sa mundong ito, ay marami sa kanila ay gusto pang umulit, no? Kaya nga po, maraming mga tao ang kanilang naramdaman na parang merong something na missing sa kanilang sarili. And that is Jesus na mga kapag puno ng empty space sa kanilang puso. Dahil po sa pamamagitan lapang po ng biyaya niya na tulad po ng fresh or living water ay kanyang ipipurify, no, kanyang lilinisin, mapabaguhin, and tayo ay bibigyan niya ng panibagong lakas sa ating naligaw na kaluluwa o baga ang lahat po sa madaling salita, ang lahat ng bagay ng makasalibutan ay hindi po ito ang makapag-satisfy sa ating puso, bagkus ang ang tanging paraan lamang ay ang pag-ibig ng ating Panginoon na makakapag-fulfill sa atin. Next, he who tastes of the love of Christ will continually
long for more, but he seeks for nothing else. The riches, honors, and pleasures of the world do not attract him. The constant cry of his heart is more of thee, and he who reveals to the soul its necessity is waiting to satisfy its hunger thirst. Every human resource and dependence will fade. Ayan po, no? Kapag ang tao ay sila daw po ay nakaranas ah, ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, ay sila daw po ay makakaramdam na gusto na nilang makatanggap ng ganitong mga bagay muli, no? And hindi yung mga bagay na mga temporary, na natulad po ng mga money, fame, or mga worldly pleasures na hindi naman importante. Hindi na ito magiging importante sa kanila kapag sila daw po ay nakatigim ng pag-ibig ng ating Panginoon, no? And nawa dapat ito yung ating maramdaman naman sa ating mga puso, no? Kung tayo po ay nakarinig ng mga magagandang balita, ng mga mensahe, ng mga pag-ibig, gabay na ating naramdaman na tayo ay nasa ating Panginoon, ay nawa ay tayo ay makaramdam na umulit pa na um, umulit pa na um, ito, umulit pa na gustuhin natin na makatanggap pa ng maraming mga pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon, no? Hanggang ang ating spiritual po, no, ay ma-purify at mabago, no? And um, at by that ay atin po na pong malilimutan yung ating mga kinasanayan sa mga makamundo, no? Yung ating mga makamundong mga ginagawa noon ay hindi na natin iyon maiisip na kailangan pa natin yun, no? Kasi nasa atin na ang pag-ibig. Naramdaman natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. And the good thing ay ah, alam ng ating Panginoon kung ano yung kinakailangan ng ating kaluluwa. At kanya nga pong at siya po ay handa na punuin yung ating emptiness sa ating kaluluwa. At in the end ay ang lahat po ng ito ay nakadepende lamang sa atin, no? Kung tayo ay magpapasakop sa kanya or iiwanan natin siya na siyang source of life natin at ng ating kalakasan, no? Yeah. So, next. The cisterns will be emptied, the pools become dry, but our Redeemer is an inexhaustible fountain. We may drink and drink again and ever find a fresh supply. He in whom Christ dwells has within himself the fountain of the blessing, a well of water springing up into everlasting life. From this source he may draw strength and grace sufficient for all his needs. Ayan. So yung mga bagay daw po na mga makasalibutan ay ito lamang po ay temporary at mauubos ito agad-agad. Na katulad lamang po ito ng isang tubig na natuyo sa balon or sa swimming pool, no? Pero ah ang ating Panginoon naman po ay ito po, siya po ay kakaiba sa mga ganitong mga bagay. Dahil po, ang kanyang ah, source ay tulad po ng isang hindi nauubos na fountain or ng ilog na patuloy ang kanyang biyaya na umaagos at hindi natutuyot, no? Kaya nga po kung tayo naman ay patuloy na lumalapit sa Kanya ng araw-araw, ay tayo po naman ay Kanyang
bibigyan ng mga panibagong lakas at biyaya, no? Tulad nga po ng paggising natin sa umagang ito, no? Kung tayo ay nagpapasalamat na binigyan niya tayo ng panibagong buhay at lakas, at tayo ay magtitiwala sa kanyang gabay sa atin sa araw na ito, ay tayo pa muli ay kanyang bibigyan pa ng mga panibagong lakas sa sunod na araw nating magagamit sa buong araw, no? And by that ay ah, kapag po namuhay na ang ating Panginoon sa ating sarili, ay para na pong ang source of blessings ay nasa atin na, no? At tayo po ay bibigyan nito ng enough na kalakasan at gabay para harapin yung mga struggles natin sa ating buhay, no? At yung ating mga daladala na problema ay kaniyang ah, sasaklayin, no? At tayo tutulungan upang ang ating mga daladala ay na problema ay maging magaan at mawala na. At kumbaga, ang lesson po dito ay huwag po tayong dumepende sa mga bagay na hindi naman nagtatagal, no? Or temporary lamang. Pagkus, tayo po ay pinapalalahanan ng ating Panginoon na tayo ay manatili na konektado sa Kanya. Dahil ah, si Kristo ay sapat para tayo ay bigyan niya palagi ng lakas at ng kapayapaan at ng mga kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. He who drinks of the living water becomes a fountain of life. The receiver becomes a giver. The grace of Christ in the soul is like a spring in desert, welling up to refresh all, and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life. Ayan. So, kapag tayo o ang isang tao ay nakatanggap ng living water o um, nanggagaling sa ating Panginoon, no? Kapag siya daw po ay nakatanggap ng pag-ibig at ng biyaya na galing sa ating Panginoon, ay hindi po kanila, ang taong ito ay hindi po niya sa sarilihin lamang yung kanyang natanggap. Bagkus kanyang iisipin na ibahagi ito sa kanyang mga kapwa, no? At by that ay at makikilala ng mga ibang mga tao na ang source of encouragement, no? Yung kanyang kabutihan at yung buhay sa paligid niya, no? At by that, yung taong ito na nakatanggap ng biyaya sa ating Panginoon at ng pag-ibig ay yung kaniyang kaluluwa at ng kanyang mga kasama ay hindi na kailanman matutuyo. Natutulad daw po ng isang tuyo na disyerto, no? Kung alam naman natin disyerto, no, na napakainit at napakatuyot, ay hindi na ito magiging magkakaroon sa kanilang kaluluwa dahil ah, nasa kanila na ang ating Panginoon, no? And ito na ang magpapabago, magkakaroon ng refresh sa kanilang kaluluwa at magbibigay ng pag-asa sa mga nag-i-struggles o sa mga taong ah, nakakaramdam na sila ay pinanghinaan na, no? Kaya po sa devotional na ito ay tayo po ay pinapalalahanan na ang tanging Panginoong Kristo lamang ang makakapagpuno sa ating buhay, no? Siya po ang ating naturally na health at makakapag-uplift naman sa ating mga kapwa. Kaya wag po nating isarili yung mga pagpapala nating natanggap sa ating Panginoon, no? Bagus ay hayaan natin yung kanyang pag-ibig na mag-overflow
sa ating sarili at tayo ay matulungan naman nito na mag-encourage pa ng mga lost na souls at bigyan sila ng pag-asa na kinakailangan nila ang bagay na ito upang sila ay makatayo at manindigan sa kanilang pananampalataya. Ayan. So, dito po sa tatay pong devotional ay napakaganda nga po ng mga ating narinig, no? Na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa ating Panginoon, hindi po, no, sa mga temporary na bagay, sa mga makasalibutan ito. No, yung mga entertainment, yung mga libangan, yung mga worldly pleasures, no, ay ang hindi po ito sapat na tayo ay bigyan ng kapayapaan, no? And dahil ang Panginoon lamang ang truly na satisfy sa atin, no, in the deepest needs of the human heart. Tayo ay kanyang bibigyan at makakatanggap ng na sufficient na pag-ibig at biyaya na hindi lamang pupunuin tayo, bagkus kanya pang mag-overflow pa ito sa ating sarili upang mapagpala naman yung ating mga nakakasalamuha. And ayun po. Um, at ang Panginoon pa ang ating, dahil siya nga po ang source of life, ay ang kanyang source ng kalakasan ay hindi po nauubos. No, tulad nga po ng isang ilog or ng fountain na patuloy ang kanyang pag-agos. No? At by that, tayo po ay kung tayo ay nanatiling konektado sa Kanya, ay tayo po ay Kanyang pupunuin at bibigyan ng gagamitin niya na instrumento upang magbigay ng pagpapala sa ibang mga tao. And by that, ay dito na po nagtatapos ang ating devotional. Nawa ay tayo ay nabigyan ng paalala na ating gamitin yung ating sarili sa Kanya, magpagamit nawa po tayo sa Kanya upang Kanyang baguhin yung ating mga naligaw na kaluluwa at tayo naman ang gamitin niya na makapag-akay pa ng maraming kaluluwa sa Kanyang paanan at um, upang Kanyang ituwid yung ating daan patungo sa kaligtasan at makarating dun sa langit na bayan na Kanyang inihanda sa mga taong tumanggap ng kaniyang kaligtasan. At by that ay dito na lang po nagtapos ang ating devotional at muli magandang umaga sa ating lahat and God bless us. Yan, maraming salamat po, Brother Jefferson, sa napakagandang mensahe na iyong binahagi sa amin ngayong umaga. Makita natin dito na si Kristo nga lang talaga ang tunay na pinagmumulan natin or yung only true source natin na makakapag-satisfy sa mga needs ng ating kaluluwa, And, di ba, gaya nga ng, ano, sabi niya na sa living water, ay binibigay niya sa atin ang, ano, yung fulfillment ng eternal life. Gaya ng, hindi gaya ng mga temporary na pleasure dito sa mundo na, ano, na gaano man karaming makuha natin ay empty pa rin yung natin, yung pakiramdam natin, Pero kapag yun nga tayo ay lumapit sa Panginoon, natanggap natin yung kanyang grace, kanyang healing, and yung kanyang strength na hindi kailanman mauubos, And patuloy nating nararamdaman yung kanyang pag-ibig at hindi lang nito nasa-satisfy
ang ating mga sarili, but ano, hindi lang 'to sapat para sa atin, 'di ba? Pero nag-uumakaw pa nga ang pag-ibig na ito sa atin at it allows us to bless and uplift others as well. Kaya naman, yun nga po in Christ we can find an endless, refreshing source ah, na makaka-ano, makaka-meet sa bawat pangangailangan ng ating mga puso, ano. So yun, napakaganda po ng ating devotional ngayon. Ah, with that, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagtatapos at atin na pong pakinggan ang ating, closing song at closing prayer ng ating speaker. Muli po, good morning sa ating lahat.
Tayo po lahat ay manalangin. Amang banal sa ang trono mo ay nasa luklukan ng kalangitan. Ama, maraming salamat po sa maging ito, sa inyo pong pagising sa amin and sa panibagong buhay at lakas na inyong iniginawad sa bawat isa sa amin at sa mga salitang ito namin pong pinag-aralan sa maaga na salamat Ama sa mga paalala na amin pong wag po namin aksayahin ng aming mga oras sa mga temporary na mga bagay sa mga makasalibutan ng mga ito na inyo po kaming tulungan na makaalis sa mga worldly pleasures na ito na maging dahilan na ah, obstacles namin na hindi po na maging obstacles namin sa patungo sa inyo. Inyo po kaming tulungan, bigyan ng kalakasan at gabay naman na upang makaalis sa mga balakid na ito at makatagpo ng tunay na kapayapaan at upang maging pagpapala naman kami sa ibang tao. At maraming salamat Ama sa mga liwanag na ito naming natanggap na ito po'y ah, aming maitanim sa aming mga isipan at amin din nawang mas isa kabuhayan na amin pong makaakay pa kami ng mga ligaw na kaluluwa sa inyong paanan upang lahat kami ay mapuno ng inyong biyaya at ng inyong pag-ibig. Um, inyo po kaming tulungan sa araw na ito. Inyo kaming bigyan ng kalakasan sa mga pang-araw-araw naming mga buhay upang aming harapin ang aming mga problema, ang aming mga kahinaan, ang mga struggles namin sa aming mga buhay upang ang lahat na ito ng mga struggles na ito ay man- mag tumulong sa amin na na magpatibay sa aming mga karakter. At sa araw na ito, inyo po kaming samahan na sa paghahanda sa darating na araw ng Sabat. Tulungan niyo po kami namin pong matapos ang lahat ng mga bagay upang sa paglubog ng araw ay kami naman po ay sama-samang magpuri at aral muli ng inyong mga salita. At ito po kaming samahan sa araw na Sabat na iyon na aming iwanan ang mga makasalibutan ng mga bagay bagkus aming isentro lamang ang aming mga isipan sa inyo pang ang aming kaluluwa ay tunay na mabago at inyo kaming linisin sa aming mga kasalanan na aming ginagawa sa aming isipan, sa salita at sa aming mga gawi ay inyo po kaming patawarin at upang kami naman ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. At ang lahat ng ito ay aming hinihiling at samot dalangin sa matamis na aming pangalang Jesus. Amen. Yan, muli po maraming salamat sa lahat ng kasama natin ngayon. Nawa po ay tayo ay lubos na napagpala ng message na ating napakinggan and nawa ay maipakita natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. With that, ito na pala tatapos ang ating devotional this morning. Okay po, maraming salamat and may God bless us all. Sana po'y magkita-kita muli tayo sa ating mga online programs para mamaya pong gabi at ah 6 p.m. for our Vesper Worship Program.